Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. So, magbe-break muna kami dito sa McDonald's. Lunch break na kasi. So, stop over muna kami. Ayan, bigla ako na-excited dahil nakita ko na yung bundok. Parang ang tagal-tagal kong hindi nakakita ng bundok. Finally, nandito na kami sa Ras Al Khaimah. So, papunta na kami sa aming hotel na tutuluyan namin for one night. We have to stop here or what? Sa wakas, nandito na kami. Narating din namin. Dito kami mag-i-stay sa Hilton Hotel for overnight stay. So after we checked in, pinabalang namin ang aming mga gamit sa kwarto. At ayan, nagbihis kami para explore namin agad ang city ng Ras Al Khaimah. Dahil super excited tayong lumabas agad, nakalimutan kong ilagay ang aking GoPro sa aking bisikleta. So, yan, ginamitan ko lang siya ng iPhone. Steady, right? What the? Oh man! Oh! Kakain na sila! Can we have just some extra rice?
So the next day, maaga kaming gumising para bumiyahe kami ng 20 kilometer going to Jebel Jais. Kasi maghahanap pa kami kung saan namin ipapark ang sasakyan. Dito sana namin ipapark ang aming sasakyan, kaso wala siyang ilaw. At saka wala din kami makita mga sasakyan na nakaparada. So ginawa namin, medyo naghintay kami na lumiwanag muna, saka kami naghanap ng spot para ma-parking namin tong sasakyan. So ayan, sinimulan na namin umahon. Medyo nasa 100 meters na to kung saan kami nag-umpisa. So enjoy muna nyo yung view. Puro bato nga lang. Authorized delete of online. Maybe you need a permission. There you go. The climb. Ooh. We should go and see. Yeah. It's like making a. Did you close it? Napansin ko agad na may parang pumupusit-pusit sa likuran ng asawa ko. Sabi ko sa kanya na i-check muna namin, baka hindi niya naisara yung cap ng bulb ng kanyang tire. Ayaw makinig. So first time namin aahon dito sa Jebel Jais, kaya enjoy lang namin ang ride. Hindi namin kailangan magmadali. Actually, itong climbing na to is napakabanayad lang. Naglalaro lang siya sa 6 gradient to 8 gradient. Pero mahaba siya. Mahabang ahon. Wala akong sinayang na oras dito. Talagang lahat dinocument ko pag-ahon namin dito sa Jebel Jais dahil minsan lang namin ito mapupuntahan. Later we go up here. So lahat na ng spot na gusto kong magpa-picture sinasabi ko na sa asawa ko dahil mamaya hindi naman ako nito papansinin. Sinusundan ko lang yung asawa ko sa climbing dahil eto ayaw na ayaw niyang inuunahan ko siya kaya likod lang tayo. So enjoy the view. Puro bato. Puro bato ang ating view.
I think it's open at 8. The one on the top is 24 hours. So sa bandang kanan may mga restaurants dyan na pwede kang pahinga din, pero sarado pa sila. It's a good climb, no? Not that hard. Yung climb na to hindi talaga siya maganit. Hindi katulad ng mga inaahon namin sa Taiwan. Ito talagang napakabanayad lang ahonin. Kaya lang, talagang mahaba nga lang talaga siya. Pero, sanay tayo dyan. Yeah, the start of 9 kilometer until 12, I think. It's the longest climb. This is the longest steep climb. Actually, hindi naman siya stiff talaga. Mahaba lang siya. Mahabang pataas. So this is where we have to stop later. Kung mapapansin nyo, wala akong sinasayang na oras dito. Talagang kinukuha ko na siya ng mga picture tsaka video kahit sa phone ko. Dahil minsan lang ito mapupuntahan. Mahaba-habang climb. Napakalaki lang talaga ng mga taga Dubai kasi malapit lang sa kanila to. At least nasa 100 kilometer ang biyahe. Hindi katulad sa Abu Dhabi. Talagang babiyahin mo siya ng malayo. Kung ikukumpara ko ang Jebel Jais sa Jebel Hafit, mas maganit ang Jebel Hafit ahonin kesa dito sa Jebel Jais. Ang kagandahan lang talaga dito sa Jebel Jais, maganda ang view ng ng kabundukan. Talaga marami kang pwedeng hintuan at magpicture. Mahaba-habang climb. Ang problema lang talaga yung kasama ko ayaw na nagpipicture habang nagka-climb kami or tumitipa.
So, ayan na nga, after 13 kilometer, ito na nangyari. That's why it's making noise. Dips, right? Yeah, then it's gonna get more, ano. Sabi ko kasi sa kanya, hindi talagang tapalan yung butas ng gulong niya. Kahit anong bomba niya or kahit ipump namin siya ng CO2, hindi na siya mahanginan dahil nga butas yung gulong niya. Kailangan tapalan. Ay makinig. Makulit tong asawa ko eh. Ang problema, pareho kaming hindi nakapagdala ng pangtapal ng butas. Kaya no choice, hihintayin na lang niya ako matapos ang climb. Kaya ako na lang nagpatuloy na umahon. Hinintay na lang niya ako makabalik. Did you climb this one already? Was it tough? Very tough? First time niya. Inistorbo ko tong siklista na to dahil tinanong ko siya kung meron siyang pangtapal ng gulong. Wala din. Wala din siyang pangtapal. Riding alone. Nasa 1,110 meters na ako. Altitude. Nag-abort si boss. So, 12 kilometer pa to the top. Paganit ng paganit.
1,211. Mamaya babalik tayo dyan. 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖에 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 다 Ayun yung flag. Lapit na. Mga 10 kilometer pa. Ay. 1,254. Daming kambing, oh. Ito yung food truck. Boring pag solo. Climbing. Line. Yun pa. Ayun yung flag. Ayun. Layo pa. That is later. Papahinga muna ako dito. Masakit sa ulo ano, altitude. Hindi sanay. Morning. Wow. Last 10. Last 10. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴 나도 찾아봐야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖에 살아. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 Yung flag. I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get this? Yeah, 뭐 나도 내게 미워. Yeah, 말해도 내게 미워. Yeah. Bababa na ako. Kasi yun na yung full climb. Ano to? 2.831 kilometer. Diyan sa kaliwa na yan, diyan sana kami magbe-breakfast ng asawa ko. Kaso, ako lang ang natuloy na makaahon dito sa taas. Yung pinakadapik. Woo! Sayang si boss na platan. Sayang, sayang. Unlock na sana. Private entrance. Hangin. Hindi niya pang view deck.
You know? Check natin hanggang saan to. Hanggang flag lang tayo. Flag. What is it? Pansit? 2 hours and 31 minutes. Sa flag. So at least nasa 25 kilometer tong inahon ko hanggang dito sa flag. Pero na-curious akong ahunin hanggang kung ano yung dulo nitong climb na to. Kaya medyo umahon pa ako hanggang 27 km bago ako bumaba. Pero syempre, bago tayo tuluyang lumusong, nagpicture-picture muna tayo dito sa taas. Kasi sigurado hindi ako sasamahan ni boss na umahon ulit dito. Kung mapapansin nyo yung kalsada na yan, yung ahon na yan, hanggang dun pala dapat ang ang ahon. Yun ang pinaka-dapik ng nitong Jebel Jais. Siguro nasa 1,600 meters. Kaso hindi ko naman kasi alam. Nakita ko lang din sa sa mga siklista na umahon na nakaahon na dito. Kaya next time babalikan ko to. At para na rin ma-PR natin. Nasa 1,550 meters na rin pala itong inahon ko. Sa flag. Malapit na rin pala ako dun sa gate kung saan sarado. Sayang, dapat tinuloy-tuloy ko na. Naalala ko din kasi yung asawa ko naghihintay na sa akin. At least nasa almost 3 hours na rin ang paghihintay niya, kaya kailangan na nating bumaba. Medyo nag-iingat ako dito sa palusong kasi marami siyang mga bato-bato na matutulis. Ayokong ma-flatan din ako. Yan o! Natin ang flag. Siyempre, hindi pwedeng walang picture dito sa sa flag, di ba? Kaya huminto ulit tayo dito. Look at what I climb. Grabe. That's where I climb. 1,600 meters to the top. Bye.
Magpipicture pa sana ako dito kaso lang talagang inaalala ko lang talaga yung asawa ko. Naghihintay na talaga sa akin. Kaya dumire-diretso na akong bumaba. So enjoy the view dito sa Lusong. Headwind ng palusong. Dito sa part na to medyo parang nararamdaman ko yung gumigewang ang takbo ko. We have to go up there because I didn't have any picture. Okay. How did you get the car? Hi. How did you get the car? Mabuti na lang may tumulong sa kanya para makuha niya yung sasakyan. Kasi kung parehong flat ang gulong namin, wala kaming gagamitin ng bisikleta para makababa. Kung hindi, lalakadin namin ng 13 kilometer para makuha namin ang sasakyan. My head on